So this morning we will begin our new series, ano? So basahin muna natin yung text natin for this morning sa Daniel chapter 1 and tsaka natin i-reveal kung ano yung ating series. Ano? So Daniel chapter 1 verse 3, sabi ko dyan, "When the king ordered Ashpenaz, chief of his court officials, to bring into the king's service some of the Israelites from the royal family and the nobility." So ano yung kwento niyan? Ang kwento ko sa Daniel chapter 1, naging exile na po yung mga Israelites. Ano pa rin naging exile? Sinakop sila ng ibang bansa, sinakop sila ng ibang empire, I think Assyrian Empire or Babylonian Empire. So sinakop yung bansa nila, at ang ginagawa po ng mga empire dun sa panahon nila, masakop yung inyong bansa, kinukuha nila yung mga royal family, tsaka yung mga matatalino, yung mga mahuhusay, dinadala nila sa empire nila. Dinadala nila sa kanilang headquarters, sa kanilang base. Ang iniiwan nila dun sa lugar, yung mga walang silbi, walang kwenta. Ano? Tapos naglalagay sila ng governor doon. Yung governor nila, yun yung naghahari dun sa lugar nila. Tapos lahat ng mga royal family nila, yung mga hari, mga prinsipe, yung mga mayayaman, yung mga matatalino, inuumi nila sa lugar nila. Tapos tinuturuan nila ng kanilang language, kanilang culture. So, ganun po yung sistema nila. Ano? So, ang sabi ng Panginoon sa Israel, huwag kayong sasamba sa iba't ibang Diyos. Huwag kayong sasamba sa Diyos-Diyosan. Ako lang ang sasambahin nyo. Pag sumamba kayo sa ibang Diyos, matatalo kayo sa mga digmaan, masasakop kayo ng ibang bansa. Yun yung sinabi sa kanila ng Lord. Dahil nga sumamba sila sa ibang Diyos, dumating talaga doon sa punto na nasakop sila ng Babylonian Empire, Assyrian Empire. Ano? So, yun yung kwento sa Daniel chapter 1. Sundan natin? Ano? So, sabi ng hari, pumili kayo ng mga Israelita mula doon sa royal family, sa nobility, mga nobles, mga mayayaman, mga matatalino. Tapos sabi mo dyan, young men without any physical defect, handsome. So sino dito yung pagka nandun sa lugar na yung mapipili? Pumipili, handsome Showing aptitude for every kind of learning, well-informed, quick to understand, and qualified to serve in the king's palace. He was to teach them the language and literature of the Babylonians. So, Babylon Empire pala. So, pipili daw naman lahat ng mga batang lalaki. Matatalino, mga pogi, mabilis kumintindi. Taas na qualification, Qualified to serve. Walang defect daw. Hindi pwede dyan yung mga lumpo. Hindi pwede yung mga may balat sa mukha. So, kailangan walang physical defect. Tapos, tuturuan sila ng language and literature nila. Kasi ganun yung sistema nila. Kung ano yung language nila, kung yung kultura nila, yung mga libro nila, ituturo doon sa mga tao na ito. Tapos gagawin sila, kaya sila pinili para mag-serve sila sa hari. Tuloy natin. The king assigned them a daily amount of food and wine from the king's table. They were to be trained for 3 years, and after that, they were to enter the king's service. Ilang years ang training? 3 years, Tagal. Ganun katagal yung training nila. So, bibigyan sila ng araw-araw, may pagkain, may inumin, may alak. Tapos, 3 years ang training. After 3 years, kung sila makakapasa, magsaserve na sa harap. Kaya alam, siguro yung mga hindi makakapasa, pupupunta na ulo. Kaya alam. Or ikukulong, or gagawin alipin. Pero kung makapasa ka, hindi ka alipin. Pagka maging official ka. So, sabi sa mo, galingan mo. Para hindi ka alipin. Ikaw yung, boss ka, manager ka. Among those who were chosen were some from Judah, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. The chief official gave them new names. To Daniel, the name Belteshazzar. To Hananiah, Shadrach. To Mishael, Meshach. And to Azariah, Abednego. So, binigay sila ng bagong pangalan. Kasi nga, bagong culture to, bagong language, pati pangalan nila yung iba. So, binibigay sa kanilang pangalan ay kung ano yung according to sa language nila, sa culture nila. Kung babasahin nyo, google nyo na lang, may meaning yung mga pangalan na yun. Belteshazzar, Shadrach, Meshach, Abednego, may mga meaning yun.
No? Hindi na natin i-discuss ngayon. But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked the chief official for permission not to defile himself this way. Kasi nga meron silang pagkain na isa-serve sa kanila araw-araw, pero sabi ni Daniel, ayoko ng pagkain na yun. Made-defile ako, magudumingan ako. Kasi meron silang dun sa kanilang religion, sa kanilang kultura, yung pagkain na yun marumi. Pero yun yung isa-serve sa kanila. So sabi ni Daniel, ayoko ng pagkain na yun. So sabi niya, now God had caused the official to show favor and compassion to Daniel. But the official told Daniel, I am afraid of my lord the king, who has assigned your food and drink. Why should he see you looking worse than the other young men your age? The king would then have my head because of you. So si Daniel, ayoko ng pagkain na yan, pero yung official ng hari, sabi niya, hindi ka namin pwedeng hindi kayo pakainin ng pagkain niya kasi ako mapapagalitan. Pag nangayayag kayo, pag nanghina kayo, pag nagkasakit kayo, ako mapapagalitan. Kasi sasabihin sa akin, bakit hindi ko kayo pinakain? Bakit hindi ko kayo inalagaan? Nakita niyo yung kwento, yung istorya? Paano sabi ni Daniel? Sabi niya, David then said to the guard, whom the chief official had appointed over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, please test your servants for 10 days. Ilang araw? 10 days. Sabi niya, subukin mo muna 10 days. Hindi kami kakain ng pagkain niyo. Sabi niya, give us nothing but vegetables to eat and water to drink. So hindi sila kakain ng karne, hindi sila iinom ng alak. Ang kakain lang nila, gulay, tsaka tubig. Sino taas ka may gusto mag-diet? So, ang tawag kasi nila dyan, Daniel's fast. Gusto mo pumayat, gulay lang, tsaka tubig lang. Magbabanggit ng pangalan. Parang magbabanggit ng Then compare her appearance with that of the young men who eat the royal food and treat their servants in accordance with what is it. Sabi niya din yan, sabukan lang muna natin sa araw. Hindi namin kakainin yan, bibigay mo lang sa amin, gulay tsaka tubig. Tapos after 10 days, tsaka natin tignan kung anong mangyayari. So anong nangyari? So he agreed to this and tested them for 10 days. At the end of the 10 days, they look healthier and better nourished than any of the young men who ate the royal food. So the guard took away their choice food and the wine they were to drink and gave them vegetables instead. So after 10 days, ano na rin resulta? Mukha silang mas malusog, mukha silang mas malakas. Kaya tinuloy-tuloy na sa kanila na pinapakain, gulay, tsaka tubig na. Gano'ng katagal yung training? 3 years. 3 years. 3 years na training. 3 years na kakainin lang nila, gulay, tsaka tubig. Kasi nga, doon sa 10 days na tines, mas malakas pa sila, mas healthy pa sila. So to these 4 young men, God gave knowledge and understanding of all kinds of literature and learning. And Daniel could understand visions and dreams of all kinds. At the end of the time, set by the king to bring them into his service, the chief official presented them to Nebuchadnezzar. So, kung nag-aaral kayo ng history, ng Babylonian Empire, nababanggit lang si Nebuchadnezzar. Ano ang naalala ninyo? So, yung sinasabi ng Bible, historically accurate, historically tama. The king talked with them, and he found none equal to Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. So they entered the king's service. In every matter of wisdom and understanding about which the king questioned them, he found them 10 times better. Ilang times better? 10 times. 10 times better. He found them 10 times better than all the magicians and enchanters in his whole kingdom. So, ang title po ng ating series ngayong Sunday ay 10X. Sabi sa tayo ba 10X? 10x. Kasi yung binasa natin sa Daniel chapter 1, nakita nila, si Daniel, si Shadrach, Meshach, Abednego, 10 times better. So, ang subtitle natin ay Raise the Standards. So, ang series natin, mula sa Sunday na to, we will be talking about excellence.
Ano? Na yung standards na meron tayo, itataas natin. Ano? Yung standards na meron sa world, sa labas, tayo po, ang desire natin, tayo po ng mga followers ni Jesus, tayo ng disciples ni Jesus, yung standard natin, itataas pa natin in comparison to sa standard ng world, sa standard ng mga nasa labas. Ano? So, kaya po 10x. So, ang title po ng ngayon naman, ito po yung series natin. No? Pero ang title natin this Sunday ay Better. So, gusto natin mo, better. Better. Ano? Gusto po natin mas maging better. Ano? Hindi po better than others, pero yung sa atin, better than ourselves. Ano? Ang lagi natin yung standard, yung sarili natin. Di ba lagi mong sinasabi ko sa inyo, ano? Yung mga matatagal na po natin kasama dito. Ang tanong ko po lagi sa inyo, what's your next level? Ano? What's your next level? Ano yung level mo now? Ano yung level mo last week, last month, last year? Ano? And then, pag nakita mo yung level mo last year, or last month, or level mo today, ano yung next level mo? Kailangan mag-next level tayo. Sabi sa tayo, mag-next level tayo. Next level tayo. Ano? Ibig sabihin, i-improve yourself. Mas galingan mo yung sarili mo. Mas gandahan mo yung performance mo. Ano? Paano man yung level natin? Ano? Ang titignan natin yung standard, yung sarili natin. Ang ini-improve natin, yung sarili natin. Ano ko natin? Ano? So we want to be better. Yung sarili po natin, gusto natin nag-i-improve. Gusto natin yung life natin, yung sarili natin, nagkakaroon ng mga changes, nagkakaroon ng transformation, pero transformation, yung changes for the better, for improvement. Ano po ang biggest room in the world? Ano po ang biggest room? Pinakamalaking kwarto, biggest room in the world. May nakakalaga? Room for improvement. No? And ang biggest room in the world is the room for improvement. Ibig sabihin, kaya siya pinakamalaking kwarto, maraming improvement na pwedeng gawin. No? So sa life po natin, ang biggest room sa life natin is room for improvement. No? So alam po, meron tayong mindset, meron tayong idea na I have to improve. I have to grow. I have to change. Ano? Hindi tayo mag-i-stay dun sa current level natin. Ano? Hindi po pwedeng 5 years, 10 years from now, ganun pa rin yung level mo. Hindi po pwedeng 5 years, 10 years from now, ganun pa rin yung condition mo. Kailangan po nag-i-improve tayo. Mapapakilala natin bakit. Bakit ko ba kailangan mag-improve? Bakit ko kailangan galingan? Bakit ko kailangan maging better? Bakit ko kailangan mag-change? Ano? Di ba pwede hanggang mamatay na lang ako, ganito na lang ako? Ano? Di ba pwedeng gano'n na lang? Ano? Kasi kung gano'n tayo mag-iisip, bakit pa natin i-expect na gaganda ang Pilipinas? Diba? Bakit pa natin kailangan magtrabaho? Bakit kailangan pa natin mag-aral? Diba? Kung ayaw naman natin mag-improve, ayaw natin ng change. Nakuha pa natin? Ano? Bakit pa natin, gusto lang natin, gaganda yung paligid natin, bibigyan tayo ng malaking sweldo, lalaki yung kita natin, nang wala tayong change na gagawin? Diba? Ganun ba yun? No? If you want your situation to change, change yourself. Sabi, kung gusto mo magbago yung paligid mo, gusto mo magbago yung sitwasyon mo, unahin mo munang baguhin yung sarili. Ha? Hindi magbabago ang Pilipinas. Kung bawat isa sa atin, hindi magbabago. So, magsisimula pong pagbabago sa Pilipinas, kung bawat isa sa atin, magbabago. Magiging better ang Philippines, sabihin na natin Malolos na, magiging better ang Malolos. Kung tayo po ng mga taga-Malolos, magiging better. Ano? Karamihan kasi in-expect ng mga tao, pag gumanda yung gobyerno, pag gumanda yung school ko, pag gumanda yung trabaho ko, gaganda rin ako. Baliktad. Nakuha natin? Baliktad po yun. Magsisimula yung pagbabago sa atin. Sabi mo sa tabi mo, sa iyo magsisimula ang pagbabago.
Sa iyong simula pagbabago. No? Ikaw lang po kayo ng trivia. No? Sabi doon sa binasa natin, nasa Daniel chapter 1, no? 10 times better sila. So like 10 times better, dun sa kinain nila kahit gulay lang, inumin tubig lang yung iniinom nila, mas healthy sila, mas better sila. Ano? Very po, mahuhusay po ang mga Israelites hanggang sa panahon ngayon. Ano? Google niya po, i-research yung mga Jew, yung mga Hudyo, mahuhusay sila. Bibigyan ko lang po kayo ng mga pangalan na malamang kilala ninyo, ng mga, ito po mga Jew, mga Israelite. Ano? Kilala niyo po ba si Albert Einstein? Yes. No? Jew po siya. Sino pa? Steven Spielberg. Ano? Yung kilalang director ng mga magagandang pelikula. Siya po ay Jew. Sino pa? Stan Lee. Kilala niyo si Stan Lee? Sa Marvel, yung lagi nagkakameo sa Marvel, yung matanda. Ano? Siya po ay Jew. No? Si Mark Zuckerberg, kilala niyo? Ano? Yung CEO, founder ng Facebook, ng Meta, siya po ay Jew. Ano? So, ang mga Jew po ay hindi pipitsugin. Ano? Kasi nga, meron silang concept, meron silang idea na they have to be better. Meron silang idea, concept na mataas yung kanilang standards. So, if you look at the statistics po, ang mga Jew po, matataas sila po ay mga professional, educated, matataas yung education nila, and nag-excel sila pagdating sa business, sa education, sa professionalism. Kasi nga po, sa culture nila, part ng kanilang culture, part ng kanilang training, ay laging nag-excel, laging better. Ano? Hindi po sa kanilang culture, hindi pwede yung pwede na. Ano? Kaya po, kilala sila. Kaya po, marami silang achievements, sila ay successful. So, gusto po natin, yung ganitong klaseng mindset, matutunan natin, ma-develop natin, hindi dahil kudyo tayo. Hindi po dahil follower tayo ni Jesus. Dahil disciple tayo ni Jesus, sumusunod tayo kay Jesus. Ano? So, pag-aralan pa natin. So, ano yung basis ng standards po natin? Sa life natin, ano yung basis ng ating mga standards? Ano? Kailangan pa susunod na lang tayo dun sa majority. Kung ano ginagawa ng majority. Diba? Pag sa kanila, okay na to, pwede na to. Tayo pa ganun din dapat tayo. Ganun din yung standard natin. Sa kanila naman, okay na to, pwede na to. Ganun na rin naman. Ganun pa po, ganun ba yung gagawin natin? Or, kailangan pa maging different tayo? Kailangan pa maging better tayo? Ano? Of course, pumupunta tayo sa church, ano? Nagpe-pray tayo, nagbabasa tayo ng Bible, pero doon pa ba tayo magaling? Diba? Pag sinabi ba ng mga tao sa labas na ito, Kristiyano to. Pag sinabi Kristiyano, ang alam lang ba nila sa atin ay, ayan, nagpe-pray yan, ayan, nag-church yan, ayan, nagbabasa ng Bible. Tapos ganun na lang. Or, kailangan ba, or dapat ba, na since we are praying, since we are going to church, since we are reading the Bible, since we are following Jesus, maging mahusay tayo kahit sa ibang larangan. Maging mahusay tayo kahit sa labas ng church. Ano? Yung masasabi nila, ay ito, follower to ni Jesus, kaya ito mahusay mag-aral, kaya ito masipag mag-aral. Follower to ni Jesus, kaya ito mahusay sa trabaho, kaya ito magaling magtrabaho. Ano? Follower to ni Jesus, kaya ito malakas magbenta. Follower to ni Jesus, kaya ito mahusay yung pamilya nito. Maganda yung pamilya niya, maganda yung patakbo ng kanyang pamilya. Ano? So yun po yung pag-aaral natin sa series natin. So unang point po natin today, sa topic po natin na better, una po ay better standards. Sabi sa ito, better standards. Better standards. Ano? Kailangan po magkaroon tayo ng standards na mas better kaysa sa nasa labas. Itaas po natin yung standard natin. Sabi po sa verse 8, Daniel chapter 1 verse 8, sabi po dyan, Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine. And he asked the chief official for permission not to defile himself this way. Ano? Bago pa man siya piliin, bago pa man siya hainan ng pagkain, bago pa man siya kausapin ng official, meron na siyang sa isipan niya, ito yung standard ko.
Sundan po natin. Alam na niya kaagad sa life niya, ano yung pwede, ano yung hindi pwede. No? Hindi lang sa pagkain. Pati sa lifestyle, sa habits. Sundan po natin. Ano? Meron na siyang standard na naset sa kanyang life. Ito yung pwedeng standard, ito yung pwede kong habit, ito yung pwede kong lifestyle, ito yung pwede kong pagkain. Ito yung mga pwede kong basahin na books. Ito yung mga pwede kong aralin. Ito yung mga pwede kong panoorin. Ano yung mga hindi ko pwedeng panoorin? Ano yung lifestyle na hindi ko dapat ginagawa? Ano yung habits na dapat iniiwasan ko? Ano yung mga taong dapat ko nakakasalamuha? Ano yung mga taong dapat iniiwasan ko? Meron na siyang nakaset na standard. Ano? Meron na siyang resolve. Meron na siyang conviction. Ano yung pwede, hindi pwede? Sabi ko sa tabi, better standards. Better standard. No? So if we are following Jesus, kailangan po, dine-develop natin, inaaral natin, ano ba yung pwede, ano yung hindi pwede? Ano? Hindi pa lang inaaral, hindi lang po head knowledge, ginagawa talaga natin. Ano? So pwede ba ako, tatayo ko dito, naka-short lang ako. Pwede ba yun? Kung mag-aaral tayo ng Word of God, pero naka-short lang ako sa, basta nakasanto lang. Pwede ba yun? Ano? So, meron ng resolve kagad si Daniel. Ano yung standards na pwede? Ano yung hindi pwede? So, pinili ni Daniel, excellence. Sabi mo sa katabi niya, excellence. Excellent. No? Pinili niya standards kaysa convenience. Kasi pag sinunod ko pag hindi ako sumunod dito, pwede siyang mapatay. May risk. Pero hindi niya pinili yung risk. Hindi niya pinili yung convenience. Hindi niya pinili kung ano yung madali. Pinili niya yung standard niya, yung conviction. Gusto silang bigyan ng bagong language, bagong culture, bagong pagkain, bagong values. Lalo pa yung pagkain dito kasi po sa kanila bawal ng baboy. Pwedeng may baboy ito. Yung pag-prepare ng food, baka hindi ganun kalinis, makagaya ng sa culture nila. Pwedeng yung pagkain na sinaserve sa kanila, pinag-prepare muna sa Diyos-Diyosan bago ihain sa kanila. Nakuha mo natin? Kaya iniisip ni David, pag kinain ko to, madudumingan ako, magkakasala ako sa Diyos. Sabi niya sa Lord, sabi niya sa hindi ko pwedeng kainin yan. Nasundan mo natin? Sabi sa tabi mo, God honors faithfulness. God honors faithfulness. Nakikita po ng Lord yung pagsunod natin sa standards na sinet natin. At ino-honor po yun ng Lord. Parang yung ibang tao, hindi nakikita yung ginagawa natin. Parang yung ibang tao, hindi pinapansin yung trabaho natin. Hindi pinapansin yung ginagawa natin. Pwede hindi ka ma-promote. Pwede hindi ka ma-increasean. Pwede hindi ka magkaroon ng honor. Kasi, iyon, nagkagaling sa tao. Nakuha ba natin? Kasi yung honor, yung promotion, yung increase, tao nagbibigay nun. Pag napansin na magaling ka, tapos kung hindi ka pa magaling sa mixing, diba? Kasi yung iba, ginagalingan sa pagsipsip, ginamaster yung pagsipsip, ginamaster yung malakasan. Kung hindi mo ginagawa yun, pwede hindi ka ma-promote, pwede hindi ka mabigyan ng honor, pwede hindi ka ma-increasean. Pwede hindi ka mapansin ng mga tao. Pero we have to understand po na si God, nakapansin tayo. Si God, tinitignan yung ginagawa natin. Si God, tinitignan yung heart natin. Tinitignan yung attitude natin. Si God po, tinitignan yung puso natin. Ano ba mas importante? Yung nakikita ng tao o yung nakikita ni God? Ano mas iisipin natin? Yung iniisip ng ibang tao o yung iniisip ni God? So si Daniel po, hindi importante kung anong reaction ng tao. Hindi importante kung ano sasabihin ng tao. Importante, ano ba iniisip ni God sa akin? Kaya importante sa kanya, yung standard niya, yung conviction niya. Kasi meron siyang Diyos na alam niya, nakatingin sa kanya, tinitignan yung ginagawa niya, tinitignan yung iniisip. Pwede ka mang mayaman, pwede ka mang mapera, pwede ka nakuha mo yung lahat ng pinapangarap mo, pwede kang masaya ka. Pero hindi mo naman nagawa yung gusto nila.
Sundan po natin. Na-please mo yung mga tao. Masasayo yung mga tao sa'yo. Pero si Lord, hindi. Ano? Ganda naman tayo sa kabaliktaran. Hindi nga masasayo yung mga tao sa'yo. Naiinis sa'yo yung mga tao. Pero, nagawa mo naman yung gusto mo. Ano? Ano mo ulit sa tanong? Better standards. Better standard. No? Excellence is not just doing things well. No? Excellence is not just doing things well. Excellence is doing the right things for the right reasons. Sabi mo, right things. Right reasons. Right reason. No? Excellence po, hindi lang yung magaling, ginagawa mo ng magaling yung mga bagay. Ano? Excellence, yung ginagawa mo yung mga tamang bagay sa tamang dahilan. No, yan po ang excellence. Madaming mga mahuhusay sa labas. Ano? Kailan mahusay mamarano. Mahusay magsinungaling. Mahusay magtago. Mahusay sumipsip. Ano? Magaling nga. Ginalingan nga. Kailan? Ginalingan sa panloloko, ginalingan sa pagdadaya, ginalingan sa pangungarakot, ano? Ginalingan sa pagnanakaw, ginalingan sa pagtatago. Ano? Mga tayo, nanonood kayo ng Senado siguro, ano? Ano? Ang gagaling mag-usap niyan, ang gagaling magsalita. Ano? Kailan? Di mo alam, totoo ba sinasabi nun? Ano? Ang gagaling manira. Ayan, meron pa dyan, mga magagaling manira ng kapwa. Ano? Ang gagaling gumawa ng kwento. Yung mga kilala mo kayong gano'n? Ano? Ginalingan sa paggawa ng kwento. Ano? Ginalingan sa pagbaligtad ng kwento. Ano? Kaya tayo po, hindi rin gagalingan lang, na for the sake ng galingan lang. Ano? Galingan po natin sa paggawa ng tamang bagay. At kaya po natin siya ginagawa for the right reasons. Ang reason natin, to glorify God. Ang reason natin, to please God. No? So, bantayan po natin yung ating integrity. Sabihin natin sa tabi natin, integrity. No? Yung pinag-aralan natin ng nakaraang series natin. Galingan natin, bantayan natin yung ating integrity. Kailangan po consistent tayo sa public, sa private. Ano? Kung ano yung nakikita sa labas, sa loob ng bahay, ganoon din tayo. Ano? Kung ano yung nakikita sa labas, pag mag-isa lang tayo, ganoon pa rin tayo. Walang pinagkaiba. Ano? Huwag po natin ibababa, huwag natin ilo-lower yung standards natin. Ano? So ano pa yung holiness? Di ba kapag kita sa inyo, ano yung holiness? Pag sinabi natin holiness, ibig sabihin po ng oneness. Isa lang. Pag holy ka, ibig sabihin nun, yung nakikita sa iyo sa labas, tsaka yung nasa isip mo, tsaka yung nararamdaman mo, isa lang, hindi magkaiba. Ano? Pwedeng nakikita ka sa labas, nakangiti. Pero sa loob, gusto na kitang patayin, gusto na kitang sakalin. Hindi holiness yun. Ano? Kasi magkaiba yung iniisip mo, tsaka magkaiba yung nakikita sa labas. Ano? Ay, kumusta ka na? Sana namatay ka na. Diba? Hindi ganun. Hindi po ganun ang holiness. If you want holiness, ano? Yung nasa loob, tsaka nasa labas, tsaka sinasabi, isa lang, pare-pareho na. Sundan po natin. Ano? So the height of your accomplishments will equal the depth of your convictions. Yung taas ng accomplishments natin, yung taas ng mararating po natin, nakadepende sa lalim ng ating standards, nakadepende sa lalim ng convictions natin. Ano? So kung gusto mong tumaas ng tumaas, ano? Palalimin po natin yung standards natin. Palalimin natin yung convictions natin. Sundan po natin. Ano? The second point po natin, better dependence. Ayan. Pagka po medyo mabilis ako, picturean nyo na lang. Tapos sa bahay na lang i-sundan. Ano? Nasulat nyo na ba? Balikan mo. Okay na? Balikan? Ayan. Okay na ba? Okay. So next point natin, better dependence. Ano? Better dependence sa
Daniel chapter 1, verse 12 to 13, sabi dyan, please test your servants for 10 days. Give us nothing but vegetables to eat and water to drink. Then compare your appearance with that of the young men to eat the royal food. Ano? So, si Daniel po, malakas ang loob. Malakas yung kanyang loob na pag ito yung ginawa ko, mas maganda yung resulta. Ano? Bakit mas malakas yung loob niya? Bakit na mayroon siyang confidence na mas magiging maganda yung resulta pag ito ginawa niya? Pag sinunod ko yung standards ko, pag sinunod ko yung convictions ko, pag ginawa ko yung pleasing sa Lord, alam ko, mas magiging maganda yung resulta sa life ko. Na? Bakit siya mayroon ganong confidence? Kasi po, ang dependence niya, wala sa sarili niya, wala sa ibang tao, ang dependence niya nasa Lord. Sundan po natin. Hindi ako nagtitiwala sa galing ko, sa talino ko, hindi ako nagtitiwala sa kaya kong gawin. Alam ko, pag ginawa ko to, ang pagtitiwala ko nasa Lord. Pag ginawa ko to, i-bless ng Lord yung obedience ko sa Kanya. Sundan po natin. Alam ko, i-bless ng Lord yung pagsunod ko sa standards ng Lord. Nakuha po natin? Ano? So, pag hindi ko kinain niya, pag sinunod niya pinapagawa ng Lord, alam ko, bibigyan ako ng Lord ng health. Bibigyan ako ng Lord ng strength. Bibigyan ako ni Lord ng wisdom. Bibigyan ako ni Lord ng anointing. Ano? Kahit hindi ako i-promote ng tao, pero si Lord kaya ko i-promote. Kahit hindi ako i-increase ng tao, si Lord kaya ko i-increase. Kahit hindi ako bigyan ng trabaho ng ibang tao, si Lord kaya ko bigyan ng trabaho. Nakuha ba niya? Ano? Kahit tayoan ako ng mga tao, kaya yung palitan ng Lord ng mas mahuhusay na mga kaibigan. Kasi po yung trust natin, wala sa tao, wala sa sarili natin, sa Lord. Ano? Ano bang kayang nakawin ng tao? Ano bang kayang alisin ng tao? Ano bang kayang hindi, ano man yung hindi ibigay ng tao? Kayang palitan ng Lord. Kayang ibigay ng Lord. Ano? Maniwala ka na. Sabi sa kayo, maniwala ka na. Ano? Basta sinunod natin yung gusto ng Lord. Ginawa natin yung pinapagawa ng Lord. Nilakaran natin yung purpose ng Panginoon. Kaya nang ibigay, lahat ng ibibigay sa atin. Walang taong pwedeng pumigil sa blessing na ibibigay sa iyo ng Lord. Kasi si Lord yun. Kahit harangan ng tao yung promotion mo, kahit harangan ng tao yung increase, kahit harangan ng tao yung trabaho na ibibigay sa iyo ng Lord, walang pwedeng pumigil doon. Kasi Diyos siya. Ano? Kaya po tayo, ang importante dapat po sa atin, kung ano gusto ng Lord, kung ano yung pleasing sa Lord. Importante sa atin, pagsunod sa Lord. Ano? Kasi pag ginawa mo yung gusto ng Lord, walang pwedeng pumigil dun sa blessing na ibibigay sa inyo. Ano? Kaya trust natin, yung pagtiniwala po natin sa Lord, na huwag tayong umasa sa tao. Ano? Yung mga tao, pwede silang masaya sa iyo ngayon, pero meron ka lang gawin isang mali. Ano? Lalayo ka na ng mga tao, tatalikuran ka na, sasabihan ka na ng mga hindi maganda, i-invento na ng mga kwento, tatalikuran ka na ng mga tao. Meron ka lang gawin na isa na hindi nila gusto. Ano? Iiwanan ka na ng mga tao. Yung mga tao na nag-aaral sa iyo, tinataas ka, pag nanto ka na sa taas, meron ka lang gawin isang mali, ibabagsak ka yun. Pero sa Lord, hindi ganon. Hindi ganon sa Lord. Si Lord, kahit anong mali mong nagawa, basta pagsisihan mo sa Panginoon, bumalik ka palagi na sa pagsunod sa Lord, i-honor ng Lord yung pagsunod mo sa Kanya. Sundan po natin. No? Sa maraming tao, gusto maging successful, gusto nating magkaroon ng mga achievements, kaya lang, inuuna natin pangarap, self-effort. No? Pero kailangan po natin i-develop yung faith natin sa Lord, yung trust natin sa Panginoon. Yung maniwala po tayo sa kayang gawin ng Lord, na dahil naniniwala tayo sa kayang gawin ng Lord, susunod tayo sa pinapagawa ng Lord. Kahit mahirap, kahit mag-iisa lang tayo. Ano? Isabihin mo nag-iisa lang tayo, ikaw lang sumusunod sa Lord. Yung mga kasama mo, hindi. Ano? Sa work, example sa work, lahat sila late. Ikaw pumunta ka ng maaga. Ano? Hindi
Di ka magkaroon ng isip. Eh, late naman sila lahat. Late naman din ako papasok. Ano? Kaya pumunta lang maaga kasi nga, ginagawa mo yung gusto ng Lord. Alam mo, nakikita ng Lord yung pagpasok mo ng maaga. Yan po kaya? Ano? Ay sila lahat din. Tapos late na nga sila. 4:55 pa lang. Nag-out na. Nag-stop na mag-work. Ano? Ay, hindi tayo ganun. Kasi nga, nagtitiwala tayo sa Lord. Pag ito'y ginawa ko, pag ginalingan ko, pag sinuwa mo yung standards ng Panginoon, i-bless ako na. Ano? Sa kanila, pwede na to, okay na to. Pero ikaw, hindi pwede na. Gagalingan, uusayan ko. Kasi nga, follower ako ni Jesus. Disciple ako ni Jesus. Ano? Huwag lang po yung bare minimum. Ano yung bare minimum? Diba? Kung ano lang hiningi sa'yo, hindi ka gawin mo. Diba? For example, ang quota sa'yo, kailangan makabenta ka ng limang item. Araw-araw, 5 item. 5 item lang. Pag naka 5 item ka, na-stop na ako. Kasi 5 item lang yung minimum sa akin. Yun po yung bare minimum. Nakuha pa niya? Pero pag ginagalingan mo, hindi pwede yung bare minimum lang. Ay, gagalingan ko. Kailangan makabenta ako ng 6, 7, 8, 10. Kasi gagalingan ko. Sundan po niya? Ano? Huwag po yung bare minimum lang. So, ang excellence mo, biblical excellence, comes from dependence on God. Ano? Kaya po natin nagagalingan, kaya po natin nahuhusayan, kasi nagtitiwala tayo sa Lord. Kasi yung dependence natin sa Lord. Ano? Pag nagtitiwala ka sa Lord, si Lord nagbubukas ng pinto, si Lord nagbibigay ng pabor, si Lord po sinusustain yung faithfulness natin. Ano? Yung mga kasama mo puro absent, pero ikaw nagagawa mo na hindi ka madalas ma-absent. Yung mga kasama mo lagi nagkakasakit, ikaw madalang ka magkasakit. Ano? Favor ng Lord yun. No? 3 kayo nag-apply sa trabaho. Ikaw ang natangka. Yun po yung favor. Ano? Kasi, bago ka pa man mag-apply, ginalingan mo. Inusayan mo na, nag-ready ka na, nag-prepare ka na. Nagtiwala ka sa Lord. Nakaka niya? Ano? So, huwag po tayo mag-compromise dahil sa takot sa mga tao. Ano? Nakaroon natin yung standard ng Panginoon. Magtiwala tayo sa Lord. Huwag sa skill natin. Ano? Magtiwala tayo sa Lord. Dumepende tayo sa Lord. Kahit po pangit yung nangyayari, kahit po ang imposible, kahit hindi sigurado. Pero importante po, sa Lord tayo nagtitiwala. Ano? Talagi tayo mag-pray. Pag-pray natin yung mga situations natin, pag-pray natin yung sarili natin, pag-pray natin yung life natin, ano? Tapos, after mo mag-pray, galingan mo. Diba? Hindi pwede yung may exam sa school, mag-exam ka sa school. Lord, pasa mo ako sa exam, tapos hindi ka na mag-review. Hindi pwede yun. Diba? Pray ka, Lord, pasa mo ako. Mag-pray ka lang mag-pray. Lord, tulungan niyo po ako sa exam, tapos mag-review ka. Galingan mo sa pag-review. Ano? Kailangan, kasi nga, kaya ka magre-review kasi nagtitiwala ka sa Lord. Hindi sa galing mo, hindi sa sipag mo, ang tiwala mo sa Lord. Ano? Naniniwala ka, makakapasa ka, kaya mo ginagalingan sa pag-review. Sundan po natin. Ano? Do the right thing in faith, with excellence, and for the glory of God. Ano? Gawin po natin yung tama, ano? Na may pananampalataya, may excellence, ginagalingan natin for the glory of God. Ano? Kaya natin ginagawa yung tama, kaya natin ginagalingan, kasi nga para sa Lord. Kaya say amen. Ano? Panguling point po natin, better results. Sabihin mo sa tabi, better results. Better Ano? results. Pag meron kang better standards, meron kang better dependence sa Panginoon, ang panghuli pong mangyayari, meron kang better results. Ano? Laging may better results. If you look at the story in the Bible, maganda po yung mga nangyayari sa life nila kasi sumunod sila sa Lord. Ano? Verse 15, at the end of the 10 days, they looked
healthier and better nourished than any of the young men who ate the royal food. Ano? Kasi kinip niya yung standards niya, nilakaran niya yung conviction niya, sinunod niya si Lord, ano? Pinlist niya si Lord, yung ginagawa niya para sa glory ng Lord. Pagdating ng 10 days, mas healthy sila, mas better nourished sila. Ano? Sabi ko sa kanong better results. Ano? Yung pronouncement po natin this year, no? We will have a better year, we will have a better life. Ano? Pero importante po, nakaroon natin yung standard ng Lord. Usahin natin, galingan natin, maging excellent po tayo, ano? Because we want to please God. Magkakaroon po tayo ng better year, and simula po ito ng better life sa atin, sa family natin. Can you say amen? Amen. Ano? Next, bukas po, June na. Ano, malapit ng mga lahati yung taon. Ano, pero kahit malapit ng mga lahati yung taon, marami pa po tayong chance para ma-experience natin yung better year. Ano? Can you say amen? Amen. Ano? So, better year, mas mahusay yung family natin, mas masaya, mas enjoyable. Ano? Tapos sa school, nakaka-experience ka ng favor ng Lord, ng achievements, mas magiging successful ka sa school. No? Sa work, nakakaranas ka ng promotion ng increase. Kasi we have a better year, better life. Okay, sino ba nakaka-experience na dito ng better year and better life? No? Kasi po, tapat ang Lord. At pinangako ng Lord, gagawin niya. Kaya dati, ang part natin, sumunod tayo sa Lord, magtiwala tayo sa Lord. Si Lord, gagawin niya yung part niya. Madaling madali lang sa Lord na mag-promote, mag-increase. Kaya-kaya ng Lord yun. Walang imposible sa Lord, walang mahirap sa Lord. Kaya-kaya niya mag-bless pag gusto niya mag-bless. Pero ang question na lang po sa atin, naniniwala pa tayo. Nagtitiwala pa tayo sa kayang gawin ng Lord. At ready pa tayo naggawin yung pinapagawa sa atin. No? Verse 20. Verse 20 po yan. Daniel chapter 1 verse 20, in every matter of wisdom and understanding about which the king questioned them, he found them 10 times better. Ano? Than all the magicians and enchanters in his whole kingdom. Ano? So, sa buong kaharian, kasi po, empire po ito. Ano? Iba't ibang bansa po ito na nasakop ng Babylonian Empire. Doon sa buong Babylonian Empire, ano? Pala-imagine niyo yun. Buong Babylonian Empire, hanapin nyo lang sa Google nila kung gaano kalaki yung sakop ng Babylonian Empire. Doon sa buong kaharian na yun. Si Daniel, si Shadrach, si Meshach, Abednego, 10 times better sa lahat ng mga official doon. Ano? Pag sumunod ka sa Lord, ginawa mo yung pinapagawa ng Lord, may favor, si Lord nagbibigay ng favor, si Lord nagbibigay ng anointing, si Lord nagbibigay ng opportunities, nagbibigay siya ng understanding, ng wisdom, pinapatalino ka ng Lord, pinapahusay ka ng Lord. Kaya po, yung nakikita ng mga tao sa life natin, better results. Ano? So, hindi nila pinursu yung excellence, hindi nila ginalingan para ma-impress yung mga tao. Hindi nila ginalingan para i-please yung mga tao. Ginalingan nila for the glory of God. No? Ang importante sa kanila, ma-honor ko si Lord. Kahit nasa akong lugar, kahit nandun ako sa lugar ng mga unbeliever, kahit ako nandun sa lugar ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, kahit ako nandun sa lugar na gumagawa ng kasalanan, gagaling ako pa rin para sa Lord. Ano? Kahit nandun ako sa lugar ng mga tao, joker, so lang, ginagawa na lang nila kung ano yung average, kung ano yung pwede na, pero ako gagaling ako pa rin. Ano? 10 times better. Ano yung like ko po sinasabi, kung sa mga nakausap ko dati, yung pag nag-resign ka sa work, ano, dahil ginalingan mo, pag nag-resign ka sa work, mahihirapan silang palitan ka. Pag pinalitan ka, kailangan ng 2-3 tao para magawa yung kaya mong gawin. Kasi nga, ginalingan mo. Ganun ka kahusay na kailangan ng 3 tao para mapalitan yung ginagawa. Nabalik pa?
Ano, kahit ang may ginagawa mo, kahit janitor ka lang, pero pag naglinis ka ng sahig, pwede silang kumain sa sahig. Ano, pwede na lang bilayan yung sahig, pero ka mahusay maglinis. Kahit naglilinis ka lang ng banyo, ano, pwede silang matulog sa banyo dahil pinalingan mo sa paglilinis. Ano ka ba niya? Ano? Kahit naglilinis ka lang, kahit nagka-type ka lang, taga-sekretary ka lang, pero hinuhusayin mo yung pagiging sekretary. Ano? Pag meron kang hinahanap na document, alam nila agad kung saan nila hahanapin kasi ginalingan mo mag-organize. Ano? Pag may inutos sa'yo yung boss mo, ano? Hindi na nila tatanungin, hindi na nila che-checkin yung ginawa mo kasi alam nila agad, pag ito inutusan ko, nagawa na yun. At ginalingan nyo sa ginawa niyo. Nakapabali niya? Ano? Hindi dahil gusto natin mag-impress ng mga tao, gusto natin i-finish ng mga tao. Kasi po, gusto natin makilala ng mga tao yung Diyos na pinagdihin ko na natin. No? Meron tayong Diyos, meron tayong Diyos na sinasamba, meron tayong Diyos na pinagtitiwalaan, meron tayong Diyos na pinaglilikuran. We want people to know Jesus. We want to point people to God. No? Makilala nila kung sino yung Diyos na pinaglilikuran natin, pero yung ginagalingan. Kahit saan ka man mapunta. Ano? Kahit sa school lang, kahit sa work lang, kahit janitor ka lang, ginagalingan mo. Kahit nagluluto ka lang, ano? Ikaw yung pinakamasarap magluto. Ikaw yung pinakamahusay magluto. Ikaw yung pinakamabilis magluto. Kasi nga, follower ka ni Jesus. No? So kung saan ka man ilagay ng Lord, dahil Christian ka, dahil follower ka ni Jesus, nagbabago yung situation. Nagbabago yung atmosphere doon. Kasi mayroong tao doon na binibigay yung best. No? Hindi mo kailangan ikaw yung pinakamagaling. Pero sinasabi lang po natin, galingan mo. You don't have to be the best, pero you always give the best. Hindi ka yung pinakamagaling, pero lagi mo ginagalingan. No? So nagbabago yung mga workplace, yung mga pamilya, mas lumalakas, mas tumitibay, ano? Mas nagiging credible po yung ministry natin, eh mas nag-glorify sila. Lagi po natin ginagalingan. Ang goal po natin, hindi po superiority. Ano? Ang goal natin hindi superiority. Hindi yung masabi na tayo pinakamagaling, ay galing-galing nga, tayo pinakamusik, hindi po. Ang goal natin, may pakilala si God. No? Makilala ng mga tao, magaling si Lord. Mahusay si Lord. Si Lord na nag-bless. Si Lord na nagpo-promote. Ano? Serving God should elevate our level of excellence in every part of our lives. No? Galingan po natin sa lahat ng area ng life natin. No? Kung hinuhusayin niyo po sa work, husayin po din sa family. Kung mahusay ka sa family, husayin mo din sa work. Husayin mo din sa school. Nakuha po natin? Sabi sa tabi mo, every part. Every part. No? Bawat parte ng buhay po natin, kasi nga pinag-usapan natin, integrity, excellence. Kung ano po tayo sa labas, ganoon po tayo sa loob. Ano? Para tayo sa pamilya, ganoon tayo sa trabaho. Pareho lang. Ano? Iangat po natin yung level of excellence natin sa bawat area ng ating life. Bakit po? Kasi sabi po sa Colossians chapter 3, verse 23 to 24. Whatever you do. Sabi sa tabi, whatever you do. Whatever you do. Ano? Kahit nagbabasa ka lang ng libro, kahit nag-uurong ka lang, kahit nagluluto ka lang, kahit naglalaba ka lang. Ano? Sa trabaho, sa school, whatever. Ano? Whatever you do, work at it with all your heart. Ano? Bigay mo yung buong puso mo sa lahat ng ginagawa mo. Bakit ba? As working for the Lord. Ano? Lahat ng ginagawa mo para sa Lord. Yung paglalaba mo, paglaba ka para sa Lord. Yung pagluluto mo, magluto ka para sa Lord. No? Yung pagpapamilya mo, magpamilya ka para sa Lord. Yung pagiging magulang mo, magiging magulang ka para sa Lord. Yung pag-work natin, pag-business natin, gawin natin yung para sa Lord. Ano? With all our heart. Not for human masters, hindi para sa tao. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward.
No? It is the Lord Christ you are serving. Ang pinagpili ko na natin, hindi tao. Ang pinagpili ko na natin ay si Lord. At pag si Lord ang pinagpili ko na natin, si Lord deserving ng best. Deserving ng best natin. Si Lord, binigay niya yung best niya para sa atin. No? Binigay niya si Jesus, namatay sa cross. Si Jesus, kinuha lahat ng sakripisyo, lahat ng hirap, lahat ng sugat, lahat ng sakit. Binigay niya yung best niya para sa atin. Tayo naman po, ibigay natin yung best natin para sa Lord. Siyempre, di mo kayang pantayan si Jesus. Si Jesus yun. Pero, kung di kaya mong ilabas yung potential na nilagay sa'yo ng Lord, ilabas mo yung best natin. Ano? Ako po natin? Sige po, tayo po tayo. Ano? Si Daniel, tsaka yung mga kaibigan niya, hindi sila perfect. Pero tapat sila sa Lord. Ano? Pinili nila yung better standards. Walang compromise. Ano? In-practice nila yung pagtitiwala sa Lord, yung dependence sa Lord. Ano? And dahil po doon, nagkaroon ng better results na nag-glorify si God, may papakilala si God. Ano? Hindi po naghahanap si Lord. Ang si Lord po naghahanap ng mga tao na excellent. Na hindi dahil sa pride, hindi po dahil sa purpose. Ano? Sabi mo ako, nakikita ng Lord yung heart natin, yung attitude natin. Yung motives natin, nakikita ng Lord. Kaya-kaya po ng Lord. Madali lang sa Lord mag-promote, mag-bless. Ano? Pag sumunod tayo sa Lord, ginawa natin yung pinapagawa ng Lord. May favor, may anointing, may wisdom, may understanding. Kapag po pinupurso natin yung excellence for the glory of God. Sabi mo sa tabi mo, choose and pursue excellence. Ha? Kaya ko manalangin. Lord, thank you for your word. Salamat po sa patuloy na pagtuturo sa amin. Salamat po sa wisdom, sa understanding, sa revelation. We want, Lord, to be better than ourselves. We want to experience a better year, better life na pinangako niyo po sa bawat isa sa amin dito sa Royal Gem. And we are dedicating, we're making a commitment, Panginoon. We will pursue, we will choose excellence sa lahat po ng aming ginagawa. Because we are serving you. Kayo po yung aming master, kayo ang aming pinaglilingkuran, kaya po huhusayan namin, gagalingan namin. For your glory and honor. Nais po namin, Lord God, lahat ng nakakakita sa amin, sasabihin nila, Panginoon, magaling ang aming Diyos. Mahusay ang aming Diyos. Dakila ang aming Panginoon. Nais po namin maipakilala sa mga tao kung sino ka, kung sino si Jesus sa aming buhay. Kaya po, Lord God, binabalik namin sa iyo lahat ng glory and honor. Salamat, Panginoon, sa promotion, salamat sa increase, salamat sa success, salamat sa favor, salamat po sa anointing, salamat po sa wisdom, sa strength, sa health, sa lahat ng mga magagandang bagay na may experience namin. Maraming salamat po. Ibinabalik po namin sa inyo lahat ng glory and honor. We pray this in the name of the Lord Jesus Christ. Everybody say, Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord.